masarap na pumasok sa presensya ng Diyos. Bitbit yung ating papuri, pagsamba sa Panginoon. Again, ito po ay welcome po sa Sunday Worship Service. No? Pag sinabing Sunday Worship Service, tayo po ay narito para mag-serve. Hello? Setan muna po tayo. Tingin muna po sa poging nagsasalita dito sa harapan. Kung natignan niyang katabi mo, nakakasawa yan. Dito hindi. Ayan. So, ayan, when we say a Sunday worship service, na napakahalaga na maunawaan po natin yung service. So, ibig sabihin, we are here to serve the Lord. And how can we serve God? No, by worshiping, by giving Him all the praises. Kaya pagpalakpak po natin, no, pagsigaw natin, no, one way of serving the Lord. Ibig sabihin, no, yung serving God is to honor, to glorify God, no, to please Him. Yun po yung pagsiserve sa Panginoon. Kaya napakahalaga na alam natin kung bakit po tayo nandito. Hindi tayo nandito para makita yung ating mga friends, no? Nakakasawa na yan. Tingnan mo yung katabi mo. Diba? Hindi ka ba nagsasawa dyan? Yung iba sa atin, kasama mo na yun sa bahay. Tapos pagdating mo sa church, katabi mo pa rin. No? Kaya minsan nagkakainitan na kayo eh. No? Minsan maghiwalay naman kayo. Hallelujah. So, we are here, no? We are gathered here together para tayong lahat ay magpuri sa Panginoon, magbigay ng parangal sa Diyos. Dahil nararapat lang na ang Diyos po ay bigyan ng pinakamataas na papuri. Kung titingnan po natin, no, the very reason bakit tayo nag-exist, bakit ka humihinga, bakit ka may lakas, sabi ng aklat ng mga ngaral chapter 12, na tayong lahat ay kinreate for two reason, no? Matakot sa Diyos at sumunod sa kanyang mga utos. Hello? So yun yung dahilan kung bakit tayo nag-exist dito sa mundong ito. Yung tayong lahat ay matakot sa Panginoon. Sino dito may takot sa Diyos? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo sa kanya, tanong mo sa kanya, may takot ka ba sa Diyos? Ay bakit gumagawa ka ng kasalanan? Bakit late ka kanina? Hello? May takot sa Panginoon, pero no, ginagawa pa rin natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. So, yun ang reason bakit tayo nag-exist, bakit tayo nilikha ng Panginoon. Una, yung ibig sabihin, magkaroon tayo ng divine fear, no? Yung banal na takot sa Panginoon, yung naisin natin na lahat ng bagay ay magawa natin sa ikapupuri ng Diyos. Lahat ng ating gagawin ay ayon lamang doon sa kalooban ng Panginoon. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na makakasakit sa puso ng Diyos. Kasi po, ang Diyos po, sabi ng 1 John, una tayong minahal ng Diyos. No? At lahat ng bagay na ginawa niya sa atin ay hindi para sa ating ikasasakit o ikasasama ng loob. Ikasisira natin. Back to the creation, no, sa Genesis, sabi ng Panginoon, everything He created, it was good. Napakabuti. Amen? Lahat ng bagay na ginawa ng Diyos ay para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin. Pero bakit nangyayari na tayo ay nakakaranas ng mga hindi magagandang pangyayari sa buhay natin? It is because nawawala tayo dun sa master plan ng Diyos kung bakit tayo nilikha. Kaya ka nasasaktan kasi you go against the will of God. Kaya ka nasasaktan kasi tumataliwas ka, lumalayo ka sa Panginoon. Kaya ka nahihirapan, kaya ka napapagod. Kaya tayo ang lahat ay nagkakaroon ng mga trouble sa buhay natin because many times in our life ay hindi natin sinasangguni ang Diyos sa mga bagay na ginagawa natin. But everything, wala pong question sa lahat ng ginawa ng Diyos. No, lahat ay good. So ibig sabihin, lahat ng ginagawa niya sa atin ay para sa ikalulugod din natin, ikasisiyan natin. And ganun din naman, yung pag-ibig na tinanggap natin, dapat din ay ganun din yung pag-ibig na babalik sa Diyos. Na yung mahalin natin ng Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. Tama po ba yun? No? Sino po dito nagmamahal sa Panginoon? Hello? Bakit may iba kang mahal? Bakit mas mahal mo siya kaysa sa Diyos?
Pagka pinapili ka, trabaho mo, o pagsamba mo. Minsan na pinipili natin trabaho. Pagka pinapili ka, no, yung okasyon, mahalagang okasyon na natapat pa ng Sunday worship service, minsan, no, sineset aside natin yung Sunday service at pinipili natin yung iba. Hello, pag mahal mo, alam mo, pinaglalaban mo. Hello. Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, pag mahal mo, pinaglalaban mo. Nilalaban natin yan. Minsan nga, di ba, pag nagmahal tayo dito sa mundong ito, kahit mali na, pinaglalaban mo pa eh. Tama! Hello! Maraming saan, tingin kayo sa paligid, mali na, pinaglalaban pa. So, dun tayo sa tama. Ang tamang ipaglaban ay yung pag-ibig natin, yung intimacy natin with the Lord. So, the whole February, pinag-uusapan po natin yan. Kung paano tayo minahal ng Diyos, gaano tayo kamahal ng Panginoon, ano yung ginawa ng Panginoon para i-demonstrate niya yung kanyang pag-ibig sa bawat isa sa atin. So there is no question, there is no way to doubt, no, na kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Tunay, totoo, na mahal ka ng Diyos. At walang mababago doon. Kahit noon pa man, na malayo tayo sa Panginoon, kaya nga tayo nakasumpong sa Diyos. Sabi ng awit, once we were like a lost sheep, but we are found, no? Hinahanap tayo ng Diyos. Iniiwan niya yung 99, hinahanap niya yung isa. Bakit? Because He cares for you. That's how God loves you. Mahal na mahal ka ng Diyos. At kahit nung natagpuan ka na ng Panginoon, tapos umaalis ka pa rin, binabalik ka ng Diyos. Tama. Kasi ganun ang Diyos, makulit. Sabi mo sa katabi mo, makulit talaga ang Diyos eh. No? Kukulitin ka talaga eh. Hanggat hindi mo naiintindihan kung gaano ka kamahal ng Panginoon. At hanggat hindi ka na pupuno ng pag-ibig niya, na kukontain ng pag-ibig ng Diyos, hindi titigil ang Panginoon na punuin ka ng punuin. Hindi titigil ang Diyos na gumamit ng mga tao para ikaw ay pilitin, pumunta sa presence of God. Pilitin ka mag-Bible study, pilitin ka mag-aral ng salita ng Panginoon. Hindi titigil ang Diyos diyan. And wherever you are, makikita mo na ang Diyos inaabot ka lagi. That's how faithful God is. Sabi nga ng salita ng Panginoon, if we remain faithless, God remains faithful. Kahit na hindi ka tapat, tingnan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, kahit hindi ka tapat. Sige, pagkakataon mo na yan. Lalo yung ang katabi, asawa, go! Sabi mo, kahit hindi ka tapat, mahal ka ng Diyos. Amen? At mamahalin ka ng ating Panginoon. Because, at ang Diyos po ay hindi hinto, He will never stop, no, doing something good just to make us feel that He cares for us. Nagmamalasakit ng Diyos. He cares for you. Sino dito? Alam mo, ang sarap na meron kang mayroon kang pinaparamdaman na ng pag-care, di ba? Yung mga magulang kahit nahihirapan ka, you care for your family, no? You care for your children. Kaya kahit hirap na, no, naglalaba ka, uutusan ka ng anak mo, "Ma, nagugutom na ako." Iiwan mo yung paglalaba mo, hahainan mo siya. Tama? No? Yung kahit kumakain ka, pagka may inutos yung anak mo, "Dad, tubig." Dad. No? Ganyan yung anak ko eh. Yung kumakain ako, "Dad, love you, tubig." I love you naman. Amen? So, because you care for those people, it doesn't matter to you. Kahit nahihirapan ka, napapagod ka. Tama? But one thing is that we need to understand, no? Masarap din naman na ikaw din ay you feel na may nagmamalasakit sa'yo. Tama? Masarap yun. No, yung merong mga tao na who cares for you, no? Nagmamalasakit sa inyo, kahit na minsan ay parang hindi mo naiintindihan. Ang sarap sa pakiramdam na may mga taong nagmamahal sa iyo. Tama? Amen? So same with the Lord, no? Ang Diyos po nagmamalasakit sa atin, but one thing na gusto niyang makita rin ay yung tayo rin, no?
gaano tayo nagmamalasakit sa Kanya. At kung gaano tayo naniniwala sa pag-ibig at pagmamahal ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And our topic is God cares for you. God cares for you. Sabihin sa katabi mo, God cares for you. Kahit yung nanay mo, feeling mo, wala siyang care, pero si Lord, He cares for you. Amen? Yung mga mahal mo sa buhay, feeling mo, hindi sila, wala silang care sa'yo, but God really cares for you. Amen? And, alam mo, because of God's love, no, we have been transformed, binago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Tingnan mo nga yung katabi mo, binago na ba yan ng Diyos? Yun po yung yun po yung ginagawa ng pag-ibig ng Diyos, tinatransform tayo, binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. Di ba nung ikaw ay umibig, ganun din naman nabago ka Yung dati tatamad-tamad ka, naging masipag ka dahil umiibig ka. Tama? Yung dati hindi ka nagsisipilyo, ngayon nagsisipilyo ka na. Kasi di ba? Meron ka ng uyab, meron ka ng minamahal. Tama ba? Meron ka ng minamahal. Amen? Siyempre, pangit naman pagka nanliligaw ka, may minamahal ka, tapos ang hininga mo, grabe. No? Yung dating hindi ka naliligo, no? 3 times a week ka lang maligo dahil meron kang minamahal, amen? Na nagpabago sa'yo. Amen? No? 4 na beses na. Amen? At nung sinagot ka, ngayon araw-araw na, naliligo ka. So, there's this something happening pagka nakakaramdam tayo ng pag-ibig. Ganon din ang pag-ibig ng Panginoon. Nababago tayo ng pag-ibig ng Diyos. At yun ang dahilan kung bakit ang Diyos po pinapahayag niya, pinaparanas niya, pinaparamdam niya ang pag-ibig niya sa atin. Hindi lang gusto ng Diyos baguhin ka, kundi gusto ng Diyos baguhin totally ang buhay mo. Including yung pamilya mo at mga taong connected sa'yo. Naniniwala po ba kayo doon? Na pagka nabago yung katabi mo, mababago yung buo ng sambahayan. Pag nabago yung katabi mo, mababago yung community natin. Pag nabago yung katabi mo, mababago buong nation. At yun yung vision ng Diyos, yun yung pangitain ng Diyos. Na habang maraming nababago ng pag-ibig ng Panginoon, ang daming mga natatransform Ang daming nakukot ng pag-ibig ng ating Diyos. And ganun gustong i-conquer ng Panginoon ang sanlibutan. Kaya binabago tayo ng pag-ibig ng Diyos. We are being transformed, from darkness to light. Dati ang buhay natin ay nasa kadiliman, ngayon nasa liwanag na tayo. Amen? Now, from punishment to reward. Dati ang buhay natin, merong nag-aabang na kapahamakan. No, pero ngayon, ang inaantay na natin ay yung gantimpala ng buhay na walang hanggan. Amen? From bondage to freedom. Dati ang daming kumukulong sa'yo. Galit, sama ng loob, yung low self-esteem, kinulong ka ng mga pangyayari on your past, na hindi maganda, kaya ikaw bit-bit mo hanggang ngayon. But nung naranasan mo yung pag-ibig ng Diyos, totally, nagkaroon ka ng kalayaan. At napakasarap ng pakiramdam pagka tayo po ay nagkaroon ng kalayaan because of the love of God. Pero siyempre, as we are transformed by the love of God, so, ganun din, because of the love of God, we will experience different trouble sa buhay natin. May blessing, yung blessing tinatransform ka ng Diyos, pero habang tayo ay nakakaranas ng pag-ibig ng Diyos, ay makakaranas tayo ng mga kapighatian. Sabi mo sa katabi mo, kapighatian, problema, mga pagsubok, maraming testings, but testing prepare us for great things. Amen? Yung testing mo, sino dito may testing? Sino dito may pagsubok? Taas ang kamay. Grabe yung katabi mo, very energetic. Sabi mo sa kanya, hinay-hilay na yung pag-energetic mo. No? Grabe, taas ang kamay. Napaka-energetic. Mukhang nag-Milo ka. Sabi mo sa katabi mo, mukhang nag-Milo ka. Energy everyday. No? Hallelujah. So na dito may pagsubok, taas ang kamay. Pumalakpak ng malakas sa Panginoon.
And then sabihin mo sa katabi mo, may testing but God prepares you for great blessing. Amen. Or great things. So, may tatlong bagay akong gustong ipaunawa sa inyo, no? Na hindi matatawaran ang pag-ibig ng Diyos just because dumadaan tayo sa mga testing. Just because ang dami mong mga pagsubok, ang dami mong mga kabigatan sa buhay. Because in the midst of your testings, merong sinabi ang Diyos na magpapalakas sa atin, na magbibigay sa atin ng kumpiyansa na kahit anong mangyari, ang Diyos, He cares for us. He cares for your situation, He cares for your burden, He cares, no? Kung meron kang sakit, kung nararamdaman mo ay feeling alone ka, no? Isolated yung buhay mo ngayon, hirap na hirap ka sa finances ngayon, alam mo, God cares for you. Kahit anong pinagdadaanan mo. Let us open our Bible sa 1 Peter chapter 5, verse 7 to 9. 1 Peter chapter 5, verse 7 to 9. Cast all your anxiety on Him because He cares for you. Sabi mo ulit sa katabi mo, He cares for you. Amen. Ulitin ko, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Resist him, standing firm in the faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Ito pong talatang ito ay binanggit ng Panginoon at pinasabi through Peter, through Apostle Peter. At ito po ay ibinibigay niya, no? Pinahayag niya sa mga disciple, sa mga Christians, sa mga nakaranas ng pag-ibig ng ating Panginoon. Kinausap niya. So this verse, this scripture is for all Christians, no? Who is experiencing trouble, who is experiencing a great testing sa kanilang mga buhay. Ang totoo, ang pagiging Kristiyano is not a bed of roses. Hello? Hindi comfort. Hindi laging very smooth. Marami kang dadaanang pagsubok. Naku po, ano ba yan? No? Pastor, ang dami ko ng pagsubok, tapos pagsubok pa rin ang maririnig ko dito. Amen? So maraming pagsubok. Kapag hanap mo ay comfort, hindi mo makikita yan sa buhay Kristiyano. Kung hanap mo ay parang relax-relax lang, comfort-comfort lang, no? Hindi mo mahahanap dito sa church yan. Hindi mo mahahanap sa pagiging lingkod ng Panginoon. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sabi mo sa katabi mo yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Hallelujah. May testing pero may blessing. Amen? No? May great testing but may great things, no, that God is preparing for us. Amen. Ang buhay Kristiyano, adventure. Amen? Adventure po yan. Hindi mo alam kung ano mangyayari. No? Kaya talagang journey ito at adventure din. At every chapter ng ating buhay ay kaabang-abang. No? Bawat isa sa atin, ano kaya gagawin ng Panginoon dito sa kapatid kong ito? Na-excite po ba kayo? Tuwing titignan mo yung katabi mo, ano kayang gagawin ng Panginoon dito? Ano kayang amazing things ang gagawin ng Diyos dito? So napaka-exciting po. Lahat tayo po ay dadaan sa matitinding mga problema, mga pagsubok, mga persecutions, mga trials, mga trouble sa buhay natin. Tingnan mo yung katabi mo, pangiti-ngiti lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Ayaw nyo tingnan yung katabi mo. Kanina ko ba sinasabi, tingnan mo yung katabi mo? Uy, may stiff neck ka ba? So tingnan mo, pangiti-ngiti lang yan, pero may pinagdadaanan yan. Hello, yung leader mo, no? Nakakala mo, malakas, pero hindi mo alam, may pinagdadaanan yan. Amen? Yung pastor na nakikita nyo,
no, nandiyan lagi sa church, parang napaka-ano ni pastor, napaka-strong, no, matatag, matapang. Hindi po, may pinagdadaanan din si pastor. Amen. May hirap din na pinagdadaanan si pastor, mahirap po maging pogi. Hallelujah. Palapahan muna natin si Lord. So, ang background po ng kontekstong ito, napakahalaga po kasi pagka tayo nakikinig ng words of God or nagbabasa po tayo ng salita ng Diyos sa devotions po natin, napakahalaga na inaalam natin yung konteksto para hindi po tayo maligaw. Amen? So, ano yung konteksto? Kanino sinabi? Paano sinabi? Ano yung sitwasyon? Yung sinasabi ito? No? Sino yung tagapakinig? Sino yung nagsasalita? So napakahalaga na inaalam natin ang konteksto. Ang konteksto po nitong ating binasa, yung 1 Peter 5:7-9, ay merong isang hari noon, nung time ng mga disciple, ang pangalan niya ay King Nero. King Nero. Pwede bang paki-flash yung ating picture ng king? Ayan. So, si Emperor Nero, the most evil man of his time. So, napaka-ano nito, napaka-evil nito. No, napakasamang hari nito, napakasamang ruler nito. At ang kanyang mga tinatarget ay walang iba kundi mga Christians. Kung nabuhay ka nung time ni King Nero, naku, kawawa ka. Amen. Habang ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, ipe-persecute ka ni King Nero. At alam mo, pagka nakakita siya ng mga Christians na nag-worship sa Panginoon, hinuhuli ni King Nero at ginagapo sa puno. Anong gagawin? Hindi lang po pinapakagat sa langgam. No? Sinusunog po. Sinusunog sila ng buhay. At yung iba ay ginagapos pati warik. Yung iba ay binabalatan ng buhay. Wow. No? Yung iba po ay talagang tino-torture po hanggang sa mamatay. Amen? So, ganito yung senaryo nung bumaba yung words of God kay Peter na sabi niya, cast all your anxiety in Him for He cares for you. How many of you, no, ikaw ay nakakaranas na matinding pagsubok, tapos no, nararamdaman mo yung pag-ibig ng Diyos. Yung meron kang dinadala, meron kang binibitbit, ang bigat-bigat na, ang sakit-sakit na, pero mas nararamdaman mo yung faithfulness ng Diyos. Yung love of the Father. Yung unfailing love ng Diyos. Meron bang pagkakataon sa buhay mo nang dumaan ka sa isang sitwasyon, nagtanong ka, Panginoon, sabi mo, mahal mo. Panginoon, sabi mo, you care for me. Sabi mo, Panginoon, mabuti kang Diyos. Habang sumusunod ako, Panginoon, sabi mo, aayusin mo yung buhay ko. Meron ba pagkakataon sa buhay po natin na yun, na nagtanong tayo sa Panginoon, Lord, bakit ganun? Habang naglilingkod ako sa inyo, parang pagulo yung buhay ko. No? Parang mga Israel people, Lord, bakit ganun? Habang papunta kami sa promised land, ang dami namin pinagdadaanan. Ang dami namin mga problema, mga suliranin along the way. Going to the promised land. Kayong ibang Israel people, they look back, no, dun sa Egypt. Buti pa, bumalik na lang kami sa Egypt And many Christians, ganyan yung nangyayari. No? Bumabalik na lang sa dati. Imbis na they move forward, no, carrying with them yung love ng Panginoon, yung hope, no, na He cares for us. Nandiyan ang Panginoon, hindi ka bibitawan ng Diyos, hindi ka iiwanan ng Panginoon, not in your lowest point, not in the hardest point of your life, hindi ka iiwanan ng Diyos. Sino sa inyo binibit-bit yun? Kahit nahihirapan ka, you believe that God cares for you. You believe He cares for your feelings, for your situation. Alam mo, ito yung sinabi ng Panginoon, tinotorture yung mga disciple. Pero tumayo si Pedro at sinabi niya, pakinig kayo, sabi ng Panginoon, cast all your cares upon Him for He cares for you. Paano ba na nakabitin ka na doon? Susunugin ka na. Tapos cast all your cares pa rin. Amen. Ang hirap nun. Amen.
Pero one thing that God wants us to understand is to really surrender everything to God. No matter the situation is, no matter how hard the situation is, would you trust, would you surrender everything to the Lord? So, there are 3 commandments dito sa dito sa talatang ito at dun sa sitwasyon na nangyayari na pine-persecute yung mga Christians. So dito, honestly, nahihirapan siya ngayon. Nahihirapan. Ang hirap ng buhay, ang hirap ng sitwasyon mo, no? Ang dami, no? Hirap ka na sa family, hirap ka parang i-sustain yung yung spiritual life mo, hirap kang yung mga relationship sa mga tao, no? Ang dami nating trouble sa buhay. Pero this message po, no? I hope na ito po ay tumugon sa kung ano yung pinagdadaanan natin ngayon. 3 command ng Diyos para hindi mawala yung ating isip na ang Diyos po ay nagmamahal sa atin. Sabi ng Panginoon, number 1, cast your anxiety or cast all your cares on Him. Cast your anxiety. So, pag sinabing cast, it means to throw with force. Pag sinabing cast, di ba yung bato? Di ba? Paano ka ba bumato? Ganon? Ha? Hindi. Pag bumato ka, dapat may puwersa. Hello? So, sino dito pinagkatiwala mo na yung sarili mo sa Diyos? Many times, pinagkatiwala natin ang sarili natin sa Panginoon, pero hindi lahat. The command of God is to cast all. All. Sabi mo, all. Sabi, cast all. Sabi mo sa katabi mo, cast all. Amen. Minsan kasi, we cast our anxiety, pero nagtitira ka pa. We cast all our cares, pero ang daming mga reservation. Command ng Diyos po yan eh. Bakit merong anxiety ang tao? Kasi nag-iisip ka ng mga bagay na hindi mo na naiintindihan. Kaya nagkakaroon ng anxiety. Kaya sabi, cast all your cares, cast your anxiety on Him. Bakit sumasakit ang ulo mo? Kasi nag-iisip ka beyond your capacity of your thought, of your mind. No? Isip ka ng isip. Kaya ang tendency, nagkakaroon ka ng anxiety. At pagka yan nag-improve pa, it will lead to depression. At pagka nag-lead into depression, acute depression na, ano mangyayari? Magbe-breakdown na yung isip mo. At lalakad ka na lang dyan sa kalinan. Kaya nagbe-breakdown. Why? No? Kasi isip tayo ng isip. Doon sa mga bagay na hindi na dapat nating isipin. Bakit sinabi na cast all your anxiety on Him? Dahil lahat ng yan ay may kakayahang ang Diyos, no? Na tulungan tayo. At siyempre, the danger is pagka nagtira tayo, no? Kahit maliit na anxiety sa ating isipan, alam mo ba, patutumbahin ka niyan. Very powerful. Yung mga anxiety po natin, patutumbahin ka niyan. Kahit gaano kaliit yan, kung kahit gaano kalaki yan, no? Simpleng alalahanin lang natin, wala ka lang maisaing, no? Nagbe-breakdown ka na. Wala ka lang pera, no? Init na ulo mo. No? Tamo, kaya ka niyang patumbahin eh. At kaya niyang i-destroy even, no? Yung people connected sa iyo, pamilya mo. Tama? No? Wala ka lang pera eh. Hindi ka na makausap ng ng anak mo. Nakasigaw ka lagi. Anong dinidestroy na? Yung relationship nyo. Amen? No? So, napakaliit lang. Wala ka lang pamasahe. No? No? Wala ka lang pambayad sa mga bills mo. Alam mo, yung simple anxiety, papatayin ka niya. I-destroy ka niyan. Amen? So, ang sabi ng Panginoon, ipagkatiwala nyo ang inyong alalahanin sa Panginoon. Amen?
So, itong verse na ito, sabi ko nga sa inyo, binigay ito dun sa mga pine-persecute. And yet, yung mga pinagdadaanan natin, napakasimple lang po. Tama? But we feel that we are persecuted. No, beyond our capacity. Kaya minsan sinasabi mo, ang hirap naman ito, hindi ko na kaya ito, wala na akong pag-asa. Paano kaya? No? Kung ang nangyayari sa iyo ay katulad nung nangyayari noon. Nung binanggit itong cast all your cares upon Him for He cares for you. Paano natin titindigan ang pag-ibig ng Diyos at kung paano mo naman ipapakita sa Panginoon yung pagtitiwala mo sa Diyos? Sasampulan ko kayo nung times ni Nero. Pwede po bang pakiplay yung video, Kuya Aaron? How these disciples or Christians were persecuted by King Nero. So these are Christians na hinuli dahil they continue serving the Lord and worshiping the Lord. Sila po ay ginagawang laruan ng mga Jews noon. And despite po sa kanilang kinakaharap na sitwasyon, natutuhan pa rin nilang sumamba sa Panginoon at i-glorify ang Diyos.
ito po yung actual, no? Kung paano pinapersecute noon yung mga early Christians, ng mga disciples ng Panginoon. Wala po silang kasalanan kundi ang sumunod, tinanggap nila yung pag-ibig ng Panginoon, and yet ay nabingit sila sa ganitong sitwasyon. Pero ang Diyos po, sabi niya, cast all your cares upon Him, for He cares for you. So minsan, ang hirap pong unawain, no, ng isipan ng ating Diyos. Paano nagmamalasakit ng Diyos sa mga sitwasyon na ganito? Paano mo makikita yung pagmamalasakit ng Panginoon na nahihirapan ka, napapagod ka, nabibigatan ka, nandyan ka sa sitwasyon na wala kang pera, wala kang kahit anong maibigay sa iyong mga anak, maihain sa mga anak mo, kayong ang buhay nyo ay nahihirap, naghihikahos. Asaan yung sinasabi ng Panginoon, He cares for us. But these people, no, they learn to trust the Lord. Kahit na sa bingit ng kamatayan ay natutuhan nila to cast their cares upon the Lord. No, minsan kung kani-kanino po tayo, no, nagka-cast ng cares natin. Kung kanino natin ibinibigay, pinapasa yung mga alalahanin natin. Sa Diyos natin ibigay. Sa Diyos tayo kumuha ng lakas sa mga sitwasyon na tayo pong lahat ay nahihirapan. Sabi ng 2 Corinthians chapter 10 verse 5. Buksan po natin. 2 Corinthians chapter 10 verse 5. We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. Alam mo, pagka nahihirapan ka, kung ano man yung mga negatibo na sumasaksak sa isip mo, anxiety po yan, sabi, let us demolish all that negative thoughts, all that anxiety. Amen. Tanggalin mo yan. Amen. Hindi makakatulong yan. No, para ma-establish yung pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. No, maniwala tayo sa pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. So, tandaan natin, ang anxiety nagmumula sa isip. Kaya nagbe-breakdown ang isip natin kakaisip. No, kapag may problema, isip ng solusyon. No? Kapag may problema, nag-aano tayo, no? Tama na yan, no? Lahat ng problema ay i-cast natin kay Lord. Lahat ng problema may solusyon. Sabi mo sa katabi, lahat ng may problema may solusyon. Amen. Hallelujah. Nakanino yung solusyon? Nasa Diyos. Nasa Diyos ang solusyon. Kung merong dapat na tumatak sa atin, no, ngayong araw na ito, sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon ay ang mensahe na mahal ka ng Diyos at nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Mahal ka ng Diyos. His love is unconditional. He cares for all, not only for us, no, but for every people, every person, yung mga kakilala natin, mahal ng Diyos. Kapitbahay natin, mga mahal mo sa buhay. So cast all your cares. Kapag hindi mo maintindihan, cast. Ibato mo sa Panginoon. Pag nahihirapan ka, ibato mo sa Diyos. Pag nabibigatan ka, ibigay mo sa Panginoon. Ano bang hindi mo maintindihan, ano bang gumugulo sa isip mo, ibato mo lang sa Panginoon. Cast all your cares on Him. Tapos one time kay David, no, naguluhan din siya, nabigatan din siya. Pero sabi ng awit 42 verse 5, kinausap niya yung sarili niya. Sabi niya, bakit ako nalulumo? Bakit ako nagdaramdam? Sa Diyos ako ay may tiwala. Siyang aking aasahan, Diyos na tagapagligtas, muli ko siyang aawitan. Nakita natin itong early Christian, no, nasa bingit ng kamatayan, but they were able to worship God. So sino dito pag may problema, nag-worship ka sa Panginoon? Sino dito pag bigat na bigat ka, pumupunta ka sa room mo, and then you seek the presence of God, and you were able to worship Him in spirit and in truth. No, you don't care. No, kung ano yung sitwasyon mo, ang gusto mo lang ay pumasok sa presence of God at ibigay yung nararamdaman mo because ang gusto mong maranasan ay yung pag-ibig niya. Yung katapatan niya sa buhay mo. Amen.
So sabi ng Matthew 6:25-26, kaya sinabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin at sa inyong iinumin upang kayo'y mabuhay, o kaya tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang mga buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Masdan nyo ang mga ibon, hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kaya nagtitipon sa kamalig, ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sabihin mo sa kanila, mahalaga ka sa Diyos. God cares for you. God loves you so much. Mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Hindi natin matatawaran ang pag-ibig ng Diyos sa atin. That's one thing that we need, no, to obey. Sabi ng Panginoon, pagka ikaw nabibigatan, cast all your cares on Him. Cast all your anxiety on Him. Huwag ka magtitira. No? Pag umiyak ka na, go. No? Mamuhay ka ng malaya na dun sa anxiety na yun. Hindi yung pag lumuhod ka, tapos pag dilat ng mata mo ay bit-bit mo pa rin. Kaya sabi ng Matthew 11:28, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. In the presence of God, merong kapayapaan. In the presence of God, merong kapahingahan. Amen? Yun yung dahilan kung bakit tayo nire-reach out ng Diyos para yung pagod mo, pawiin niya. Dahil gusto ng Diyos, maunawaan mo, He cares for you. And number 2, no, na-command ng Diyos dito sa 1 Peter chapter 5. Buksan natin verse 8. Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Number 2, na-command ng Diyos, be ready and be watchful. Maging handa at maging mapagbantay ang bawat isa sa atin. Hello? So, kaya sinabi yung verse, yung command number 1, cast all. Bakit sinabi yung cast all? Kasi kapag nagtira ka, may makikitang entry point ang kaaway, at anong gagawin ng kaaway? Papasukin na yon. Kaya gusto ng Diyos, lahat ibigay mo sa Panginoon, wag ka magtitira. Kasi habang nagtitira ka, nagiging entry point, nagiging open door ng kaawayan para pumasok siya sa'yo at para sirain ka. Yun yung nagiging connection ng cast all your cares and be vigilant and be alert. Amen? Yan po yung nagiging problema eh. Kapag may pagsubok at nagtatagumpay na tayo, nagiging relax na tayo. Pagka tayo pong lahat ay very smooth, yung nangyayari sa buhay mo, relax kang maglingkod, relax kang mag-pray, relax kang mag-devotion. Hindi ka nagiging mapagbantay, hindi ka nagiging vigilant, hindi ka nagiging watchful. Kaya minsan, minamabuti pa ng Panginoon na dumaan ka sa persecutions, dumaan ka sa problema. Bakit? Pagka may problema ka kasi, mas lalong nagiging malalim yung connection mo sa Diyos. Mas lalo ka nagiging masipag sa gawain. Pag may sakit ka, lalapit ka sa Panginoon. Pag walang nararamdaman, nagkukulong sa bahay. Nagdadalawang isip kung pupunta sa service o hindi. Hello? Amen? Kaya gusto pa ng Panginoon, minsan may persecutions talaga eh. Para Para ito yung maging daan para lalo tayong lumapit sa Panginoon. Ito yung maging way para hindi tayo maging relax as a Christian, as a disciple of God. So tandaan po natin, the devil loves the shining mark. Kaya gusto ng Panginoon tanggalin lahat ng mga negative, mga anxiety natin, because lahat ng yan ay gagamiting a weapon ng kaaway para sirain ka, para dayain ka. John chapter 10 verse 10, ang kaawa, ang magnanakaw ay naparito upang magnakaw, pumatay at manira. Ito po yung gagawin ng kaaway sa atin. Si Satanas, wala po siyang ibang gagawin kundi to steal, to kill, and to destroy. Yan ang plano ng kaaway. Agawan ka. Sirain ka. John chapter 14 verse 26, sabi ng Panginoon, but the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you. May banal na Espiritu Santo. Every time na dinadaya tayo ng kaaway, listen to the voice of the Holy Spirit. Huwag kang magpapadaig sa boses.
ng kaaway. Sasabihin sa'yo ng kaaway, o tignan mo, ano nangyayari sa buhay mo. Ang gulo-gulo dyan, umalis ka na dyan. Yan sasabihin ng kaaway sa'yo. But listen to the voice of the Holy Spirit. Learn to overcome kung anong persecutions meron ka. Learn to overcome kung anong trials meron ka. No, it doesn't matter kung sino, ano, no? Yung nangyayari sa'yo, what matter is you stand firm and be vigilant, be watchful. Maging mapagbantay ka. Dahil gusto mo i-preserve mo yung sarili mo na nagtitiwala ka sa ating Panginoon. Ephesians chapter 6 verse 11, put on the full armor of God so that you can take your stand against the devil's schemes. So ang buhay po ng Kristiyano ay digmaan po ito. Battle. Kahit nga ngayon, may battle kayo eh. Amen? Battle nyo, gusto nyo makinig, pero mata nyo pumupungay na eh. Amen? Kanina may energy, ngayon unti-unting nalolobat eh. Sabi sa katabi mo, oy, charge din. Nalolobat na eh. Amen? Yung mata, gumagana na. Sumisingkit na eh. So ang buhay Kristiyano ay labanan po yan. Ang kaaway po ay hindi napapagod. Matiisin ang kaaway. Buti ba ang kaaway matiisin? Tingnan mo yung katabi mo. Ikaw, kumusta? Matiisin ang kaaway. Hindi basta-basta sumusuko ang kaaway. And he will never stop, no, doing his thing para ikaw ay destroy, para ikaw ay alisin sa pag-ibig ng ating Panginoon. Walang pinipili ang kaaway. Bata, matanda, may ngipin o wala. No? Ano ba yan? No? So, upang, sabi, put on the full armor of God. Isuot natin yung baluti upang mapagtagumpayan natin ang mga pakana ng dyablo. Hello? Kasi ang gagawin ng kaaway, no? Anuhin ka, i-hypnotize ka. Anong hypnotize? Yung mata mo, itutuon niya sa kung anong sitwasyon meron ka ngayon. Kaya minsan, na-hypnotize ka, nawawala ka sa sarili, nakakalimutan mong may Diyos ka. Nakakalimutan mong may pangako ang Panginoon. Nakakalimutan mo na tapat ang Diyos. Nakakalimutan mo na ang Diyos na tumawag sa iyo, ang Diyos, no, na nagpakilala sa iyo ay Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Pag na-hypnotize ka na ng kaaway, nakakalimutan mo na yung identity mo, that you are the sons and daughters of the Most High God. At may pangako ang Diyos, sabi niya, I will be a father to you, says the most powerful God. Amen? So, minsan ganun po, no? Ang kaaway ay ginagamit niya yung kanyang mga strategy, mga tactics, no? Para tayong lahat ma-destroy yung love ng Diyos sa atin. Yung pagtingin natin sa ating Panginoon. Kaya napakahalaga na maging vigilant ka. Again, nung time ni King Nero, no, kinausap ni Pedro, sabi niya, cast all your anxiety and be alert, be vigilant. Maging mapagbantay tayo. Wag tayong magpadala sa takot. Wag tayong magpadala sa kung ano yung nakikita natin. Put your trust in the Lord. And that is the same thing, no, na ginawa ng mga early Christians. Tingnan mo naman, pinakawalan na yung mga leon, pinakawalan na yung mga lalapa sa kanila. Anong nakita nyo? They worship God. Hindi nila tinitingnan yung leon. Natutunan nila na ituon yung pansin nila sa pagsamba sa ating Panginoon. Hello? No? Labanan kasi ito eh. Pupukawin yung attention mo eh. Kaya nga yung iba, tignan mo, habang nakikinig ka, kung saan-saan na yung ano mo, no? Yung attention mo kung saan napunta. Ang dami na naglalaro sa isipan mo, ano kayang ulam mamaya? No? Anong oras kaya matatapos si pastor? Ang dami-dami na. No? Yung iba naman dito habang nakikinig, ginagawang sinihan ng pakikinig ng words of God. Amen? Nagpa-popcorn. Nawawala na yung focus sa pakikinig. Yung iba naman, kalapit ng kalapit. Amen? Labanan kasi. Hello? Sa labanan, kailangan alerto ka. Amen? Kasi pagka hindi ka alerto, ikaw pala ay inaatake na ng kaaway, hindi mo pa namamalayan.
ano nangyayari sa'yo? You will end up, no? Uuwi ka, ano ba nangyari sa akin? Ano bang nakuha ko nung Sunday service? Wala. Amen? Why? Kasi inatake ka ng kaaway, kinulong ka ng kaaway. Kinuha yung attention mo. Kaya sabi ng Panginoon, be vigilant. Be vigilant. Hello? Patatapos na po tayo, number 3. Sabi ng 1 Peter chapter 5, verse 9, resist him, standing firm in faith, because you know that the family of believers throughout the world is undergoing the same kind of suffering. Number 3 command, be strong and fight. Sabi mo sa katabi mo, be strong and fight. Ano yung number 1 command ng Diyos? Cast all your cares upon Him. Pangalawa, be alert, be vigilant. Number 3, be strong and fight. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang malakas yan? Hello? Mukhang malakas. Ano yung malakas? Baka malakas yung... Baka iba yung malakas yan, ha? Amen? Baka malakas yung power. No? Sa kilikili. Hello? So, hindi lang pala ikaw ang dumaranas ng pagsubok. Sabi mo sa katabi, hindi lang pala ikaw yung dumaranas ng pagsubok. Sabi niya, we believe throughout the world is undergoing the same kind of suffering. The same kind of suffering. Ano yung pagsubok mo? Pinansal? Naku, ang daming dumadanas niyan. Hindi lang ikaw. Ano yung pagsubok mo? No? Yung problema mo sa asawa mo, naku, marami rin sumasakit ang ulo dahil sa asawa. Anong problema mo? No? Sakit. Naku, marami rin may sakit. So, hindi lang ikaw. Hello? And some of those people, no, undergoing the same trouble, they are fighting. No, they are believing and they are trusting the Lord. That makes the difference. Hello? Ikaw meron kang problema, pero ano yung response mo? Nagre-response ba tayo ng tama? Are you fighting? No? Are you taking your stand? Ikaw ba ay nagpapakalakas, nagpapakatibay, o nagpapakahina dahil may problema ka? Hello? Ano yung response natin? And our response matters. Kung paano na ang Diyos, no, ay kikilos sa atin at mararanasan natin yung pangako ng Diyos. He cares for you and He loves you so much. He will never leave you. He will never forsake you. Kaya sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, tandaan mo ang bilin ko, magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. Palapakan natin ang Panginoon saan. And this verse alone, no? Ito lang verse na ito, makikita mo no? Hindi pala ako dapat matakot. Hindi pala ako dapat mag-alala. Bakit? Anong sabi ng Panginoon? Huwag kang matakot o mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh. Sino daw? Si Yahweh. Sino si Yahweh? Makapangyarihang Diyos. Sino si Yahweh? Lumalang ang langit at lupa. Sino si Yahweh? Si Yahweh lang naman ang gumagawa ng mga himala at kababalaghan. Sino si Yahweh? Si Yahweh lang naman ang nag-uutos kay Moises na, Moises, hatiin mo yung dagat na yan. Amen? Si Yahweh lang naman ang nagbasbas dun sa ilang pirasong isda at tinapay para mag-multiply at mapakain ang libo-libong tao. Si Yahweh lang naman, no, ang nag-release ng kapangyarihan para ang lahat ng mga karamdaman ay magkaroon ng kagalingan. And this same God, no, itong same God ang nangangako sa atin na sabi ng Panginoon, no, huwag kang mawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. God is with you. He cares for you. Amen? He cares for you more than, no? More than dun sa pagkikare ng mga tao na sa paligid mo. Very limited yung kakayanan ng mga tao na sa paligid mo. Asawa mo, boyfriend mo, girlfriend mo. Very limited ang kakayanan yan. But ang Diyos, no, powerful enough para ibigay kung ano yung kailangan ng bawat isa sa atin. Amen. Pwede ba natin palapakan ng Diyos na? No, marami nakikinig ngayon at the back of your mind, ako yan, no? O yan yung tinutukoy ng Panginoon na kailangan magpakatatag, magpakalakas.
Amen? May pinagdadaanan, may pagsubok na hinaharap. So God loves us. No? Ano man ang mangyari, kasama natin ng Diyos. John chapter 16 verse 33, sinabi ko ito sa inyo upang kayo'y magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Magdaranas kayo ng kapighatian sa mundong ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Hallelujah! So, naririnig natin itong mga bagay na ito. Ang buhay Kristiyano ay hindi puro hallelujah lang. There will be trouble, there will be persecutions na maraming dadaanan. Idadaan tayo sa apoy. Pero sabi ng Panginoon, tibayan nyo ang inyong loob. Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. At ang sabi ng Panginoon sa first part, kayo'y magkakaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Kapag nagkipag-isa tayo sa Panginoon, hindi kakailanman mag-iisa. God will always be with you. Amen? Sino dito may kapayapaan? Amen? So kung wala kang peace, sabi ng Diyos, cast all your cares upon Him. Cast all your cares. Kaya ka lang naman nawawalan ng kapayapaan kasi nga daming gumugulo sa isip mo. Nakatuon ka sa sitwasyon mo. Nakatuon ka sa pinagdadaanan mo. Tibayan mo ang iyong loob. Amen? Minsan mali po eh. Minsan, tinitibayan natin yung sarili natin, kaya naglalagay tayo ng wall, ina-isolate natin yung sarili natin. Pero hindi po, isolation is never a solution. Amen? Yung isolate mo yung sarili mo sa Panginoon, the more na may problema ka, layo ka ng layo sa Panginoon. Ito, may problema na naman, layo na naman sa Panginoon. Hindi. Habang may problema ka, you connect yourself to God. Draw closer and closer to the Lord. Amen? Yun po yung tamang solusyon. Ang tamang solusyon is to believe that God has already overcome everything for you. Napagtagumpayan ko na ang lahat ng bagay. Believe that God's love will see you through. Amen? Nakikita ng Diyos lahat ng mga pinagdadaanan mo and accept God's love. Sabi ng Panginoon, no? Yung kapayapaan, masusumpungan natin pagka tayo nakipag-isa sa Kanya. Kaya pala wala kang kapayapaan. Baka merong problema sa connection natin sa Diyos. Kaya ang gulo-gulo ng buhay natin. Kaya kahit anong gawin natin sa pamilya natin, hindi natin maitayo, maitatag ng malakas, tama. Bakit? Baka kulang tayo sa koneksyon sa ating Panginoon. Accept God. Draw closer to God. Come to Him and throw everything to Him. Huwag kang magtitira. Ibigay mo sa Panginoon. Lumapit ka sa Panginoon. Maliit man o malaki yung bitbit mo, maliit man o malaki yung daladala mo, come to Jesus. Kahit anong persecutions ang maranasan mo, huwag kang hihinto. Kahit anong trouble ang humarang sa'yo, tuloy-tuloy ka lang. Amen? Kasi habang tumutuloy ka lang, hindi mo namamalayan, you are drawing closer dun sa promise ng ating Panginoon. Huwag mong titignan yung sitwasyon mo. Huwag mong titignan yung mga taong nasa paligid mo. At tumutok ka, fix your eyes upon Jesus, the author and the finisher of your faith. Amen. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Kahit hinaharangan ka, tingnan mo itong mga Christians na ito. Tuloy-tuloy sila sa pagsamba sa Panginoon. Paano kaya kung ngayong panahon natin ngayon, ito yung sitwasyon. Yung nakita nating video kanina. Paano pagka sinabi, pagka meron ako narinig si King Nero, pag may nakita ko na sumasamba dito, sa bahay-sambahan ito, papatayin ko. How many of you will remain and continue worshiping the Lord? Hindi pa nga wala pa nga tayo sa ganun Ikaw, inilalayo mo na yung sarili mo sa Diyos, hindi ka na nagpapatuloy. Simpleng persecutions pa lang. Ang nararanasan natin, personal persecution pa lang Tinatamad ka lang No? Nawawalan ka lang ng gana. Kaya, ikaw hirap na hirap kang i-push yung sarili mo sa church, sa ministry, sa mga cell group, sa paglilingkod mo sa Panginoon. What more? Daanan mo ba yung tunay na persecutions? Yung ang usapin matter of life and then pipili ka. Bitbit mo yung anak mo, kasama yung anak mo
dun sa persecution, tingnan mo yung baby. Nakaligtas pa. But matter of testing how we trust God. How we trust and believe the promises of God. Alam mo, ito yung natutunan ni Paul eh. Kalugihan ng lahat ng bagay, makamtan ko lang si Kristo. Because yung sabi ng Panginoon, He cares for you. Hindi lang naman dito natin na mararanasan yun eh. Ang maganda mararanasan natin yung pagmamalasakit ng Diyos. Na kahit anong pinagdadaanan natin sa mundong ito, merong buhay na walang hanggan. At doon, mararanasan po natin yung tunay na pagmamalasakit ng Diyos. Sabi ng Revelation, sa heaven, sa kalangitan, papahinin ng Diyos ang iyong luha. Wala nang kalungkutan, wala nang hirap, wala nang pagtangis, wala nang sorrow, lahat na papawiin ng Diyos. There will be fullness of joy in heaven. And that is what matters. Dapat yung pinaglalaban mo. Na hanggang mamatay, kaya mo na tumayo, kaya mo na maging strong, maging courageous. Sabi mo sa katabi mo, maging strong ka naman para sa Diyos. Maging matapang ka naman para sa Panginoon. Huwag mong kaduwagan ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Huwag mong kaduwagan ang anumang mga hinihingi at nare-require ng Diyos sa pagsunod mo sa Kanya. Lahat ng ito, no, naghihintay tayo ng gantimpala. Whatever we trade for the Lord, no, hindi tayo lugi. Hindi ka luluguhin ng Diyos. No? Ibabalik sa iyo ng Panginoon 100-fold. More than sa inoffer mo. More than sa binitawan mo, ibabalik ng Panginoon. Anong persecutions meron ka ngayon? At nagda-doubt ka na sa pag-ibig ng Diyos? Anong problema meron ka ngayon? At bakit nawawalan ka na ng gana na magtiwala sa Diyos? Nawawalan ka na ng gana maglingkod sa Panginoon? Nawawalan ka ng gana pagdating sa gawain ng Diyos? Nagdadalawang isip ka pa? Is that how you know God who called you? Ganyan mo ba kakilala ang Diyos? Ganyan ba yung connection mo sa Panginoon? Parang wifi, minsan nawawala, minsan ang lakas ng signal. Ganun ba tayo? Alam mo, God is so faithful. Kahit on and off ka, kahit undecided ka, ang Diyos, hindi niya babawiin ang katapatan niya sa'yo. At hindi niya babawiin ang sinabi niya, Jeremiah 33, verse 1, I have loved you with an everlasting love. Hindi babawiin ng Diyos yun. No matter who you are, ano man yung pinagdaanan mo, ano man yung past mo, the Lord doesn't care about your past. He cares about your future, about your now, about your future. Gusto ng Diyos ma-establish yung love. Gusto ng Diyos ma-establish yung relationship. Gusto ng Diyos maging firm ka sa decision mo. Again, gusto ko pong banggitin ito sa inyo. Sabi ng Panginoon sa Joshua chapter 1 verse 9, magpakatatag ka. Pwede bang tayong lahat ay tumayo? Joshua chapter 1 verse 9. Alam mo, ito yung one thing good about God is wala tayong itatago sa Diyos. Alam mo, kahit hindi ka nag-express ng emotions mo, nakikita ng Diyos ang laman ng puso mo. Kahit pinapakita mo sa katabi mo na that you are okay, everything is going well, no? Sa Diyos, wala tayong may kukuble. Alam ng Panginoon yung brokenness na meron ka. Alam ng Panginoon yung bitbit mo. Alam ng Panginoon, even yung kasulong-sulungan ng puso mo. Alam ng Diyos yan. And, alam mo, ang gusto ng Panginoon, para kung ano man yung nararamdaman mo ngayon, ano man yung emotions mo ngayon, makalaya ka dyan, gusto ng Diyos maging open ka. Maging honest ka sa Kanya. When was the last time na
No? Nagiging mabigat. Why? Kasi binibitbit mong lahat eh. Nakakalimutan natin na sinabi ng Panginoon, cast all your cares, cast your anxiety, cast your burdens to the Lord because He cares for you. May Diyos. Hindi tayo Diyos. Yung bagay na hindi mo kaya, huwag mo nang kayanin. Ibigay mo sa Panginoon, ipagkatiwala mo sa Panginoon dahil lahat ng bagay kaya ng Diyos. God is able. God is able. And before we end this service, gusto ko pong mag-manifest ang kapangyarihan ng salita ng Panginoon sa puso natin. And would you let this word of God manifest yung power nito sa buhay po natin. In the name of Jesus, I pray and I declare God's presence will flow in this place. Again, sabi ng Joshua chapter 1 verse 9, ano bang sitwasyon mo? Ano bang pinagdadaanan mo? Sabi ng Panginoon, magpakatatag ka. Magpakatatag ka. Ilang beses sasabihin ng Diyos yan. Huwag kang panghinaan ng loob. Umalis ka dyan sa sitwasyon na nangihina ka. Umalis ka dyan sa dahilan ng mga panghihina mo. Get out of that place. Sabi ng Panginoon, magpakatatag ka, magpakalakas ka. Lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot, mawawala ng pag-asa. Sapagkat akong si Yahweh. Akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. God has His promise for each and every one of us. Sabi niya, He will never leave us. He will never forsake us. Come on, in the name of Jesus. Release your heart to the Lord. Release your heart. Release your heart to God. Sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ito upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pagkikipag-isa sa akin. How many of you gusto mong maranasan ng kapangyarihan ng Panginoon ngayong oras na ito? Pwede bang pakitaas ng kamay? Gusto mong maranasan yung kapangyarihan ng Diyos? Hallelujah. Mararanasan natin yung kapayapaan. Mararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos pag nakipag-isa tayo sa Panginoon. Pag sinabi nakipag-isa, nakipagkasundo ka sa Panginoon, makipagkasundo ka sa Diyos, na ngayong oras na ito, piliin mo na maniwala sa Kanya. Piliin mo magtiwala sa pangako Niya. Piliin mo maging malaya. Piliin mo na kunin yung pangako ng Diyos. Nasasamahan niya tayo. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. May persecutions, may mga troubles sa buhay natin, but He cares for us. He loves us. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on. Cast your burden to the Lord. Ano mang bigat yan, ibigay, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Pwede ko po bang i-invite yung gusto mo talagang maranasan yung presence of God? Sabi ng Panginoon, lumapit ka at ikaw ay aking pagpapahingahin. Nahihirapan, nabibigatan, nangihina. If you want restoration, come on, pwede po tayong lumapit dito sa harapan. Kung may mga gusto mong makalaya sa buhay mo, may burden na nandito lang, bigat na bigat ka, come on, lumapit tayo sa harapan and I will pray for you that God would release His power at maranasan po natin yung pagkilos, yung kapangyarihan ng Panginoon. Jesus. Sige lang po. Hallelujah. Come on, release your heart. Gusto mo umiyak sa Panginoon, huwag kang mahiya. Cry out to the Lord. Cry out to God. Jesus. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligaya
kapayapaan nagmumula sa inyo. I'm inviting everyone, kung meron kang gustong i-surrender sa Panginoon, do something. Do something. Draw closer to God. Draw closer to God. Make a gesture na iwan mo yung sitwasyon mo. Lumapit ka sa Panginoon. Come, draw near to God. Huwag kang mahiya. In God's presence, be free. Be free. Minsan nag-hesitate po tayo eh. Ano ba, lalapit ba ako? Dito na lang ako. Alam mo, yung mga taong nakaranas ng himala ng Panginoon, sila po ay lumapit sa Diyos. Hindi ang Diyos ang lumapit sa kanila. Nasumpungan nila, naranasan nila, because there are these people na ginamit ng Diyos na nagpahayag sa kanila, nagsabi sa kanila, lumapit sa Panginoon. And God will do something. God will do amazing things for you. Huwag ka na mag-alinlangan. Gusto mong matransform ka ng Diyos. Gusto mong maranasan ang kapangyarihan ng Panginoon. Iwan mo yung kinalalagyan mo. Make a gesture. The Lord, iiwan ko to, and I will embrace, Lord, yung pangako mo. Jesus. Jesus. Kamo yung mga leaders po natin. Pwede po bang lumapit yung mga leaders po natin dito sa harapan? Once again, oh God, sinabi mo sa iyong mga salita, Lord, na yung mga people mo na pinili, mga disciple mo, Lord, pinagalooban mo, Panginoon, ang anointing to drive out demons, to heal the sick, oh God, to declare blessing, Panginoon, at maranasan po ang kapangyarihan mo. I pray, Lord, sa mga leaders na magpapatong ng kamay, gamitin mo ang kanilang mga kamay. Idampi mo ang kamay mo sa kanila. Lagisan mo ito, Panginoon, in the name of Jesus. At hayaan mo sa kanilang pagdampi ng kanilang mga kamay, maranasan ang iyong kapangyarihan. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Come on, yung mga leaders po natin. Pray for these people that God would minister to them. In the name of Jesus, I pray. Be